Alright, so welcome guys. Salamat ulit sa mga nag-check ng videos and you've come this far. So, Matt Nanudling Guitar Player nga ulit. Gusto ko lang i-share yung aking isa sa mga madalas na trademark sound, no? Marami kasi mga gitarista nagtatanong sa akin, paano ko daw nakuha yung tunog ko. So actually, hindi naman ako expert talaga. Creative lang ako sa paggawa ko ng tunog. No? And lahat naman tayo ganun eh. So, ang gusto kong i-share ngayon is yung yung madalas kong approach in playing my improvised sound, no? And sana makatulong ito in a way na may kaalaman na kayo tapos makadagdag din sa kaalaman ninyo. Plus, 'di ba? So, ayun guys, hindi ko na paliligoy-ligoyin. So, ito yung ang gusto kong share ngayon is yung about stock seventh notes. Tinawag ko lang siyang seventh notes kasi mahilig ako sa mga seventh notes ng major scale. So, marami sa mga gitarista ngayon, kung tama, which is tama naman yun, mga ano sila mga root driven sila. Kunyari, kung minor ang chord or major ang chord, minor din talaga yung target notes sila. Kunyari, E minor, no? No? So, which is tama naman, okay naman, maganda naman talaga yon. And ako kasi medyo iba yung akin. So hindi ako masyadong root driven na gitarista, no. So more on more on harmonious idea. So kunyari nasa E minor ang chord, maaaring tamaan ko yung ganito, no? So doon ako medyo inclined sa mga ganun. And yun ang gusto kong i-share ngayon. So kung paano ko siya ginagawa. Actually madali lang siya. So ano ba yung seventh note na sinasabi ko, no? Yung seventh note, kung familiar ka na sa major scale, which is yung major scale Ionian mode, yung pinakaunang mode ng major scale, no, which is kunyari nasa key of G tayo. Again guys, pwede nyo tong gawin sa kahit anong key. Huwag tayo malito. Key of G muna gamitin natin siguro para medyo mas madaling i-access sa fretboard. So, G, no? So, major scale. Sorry. So, madali lang. Ang ginawa ko is, hinanap ko muna yung seventh note ng bawat major scale na yon. Bawat octave, no? So, first octave. Okay? Kasi yun ang gagawin muna natin. Kasi nga, gusto nga natin pagsamahin lahat ng mga major, ng mga seventh notes para magtunog major seventh siya. So yun ang magiging kalabasan niya eventually kapag in-apply mo na to. So, major scale, no? Simpleng do, re, mi lang. Actually, hindi siya do, re, mi, major scale na lang para hindi tayo magka-issue dyan. Okay, so, hahanapin natin yung seventh note. Simple lang, no? Kung number system tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, itong note na to, no? Nasa key of G tayo, 7th note ng key of G. Again, yung concept na to, pwede nyong gawin sa iba't ibang key. Nasa key of G muna tayo para at least isang key lang, hindi masyado nakakalito. Okay? So, yan, 7th note, no? And then next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th note. And so on and so forth, no? So hanggang sa makarating ka sa dulo ng fretboard, ma-explore mo lahat. So hahanapin mo lang lahat ng 7th notes. And yun yung ginawa ko, hinanap ko lahat ng mga 7th notes, no? Ng bawat key. Kunyari, nasa key of G ako, hahanapin ko lang yung 7th note ng key of G na major scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, and so on and so forth. And then, from that, yun ang ginagawa ko na siyang target note, no? As substitute sa mga major chords. Kunyari, nasa key of G ang kanta ng ginajam natin. So, first chord ng G, di ba? So, yan. Ginagamit ko dyan yung 7th note. So, in a way, nagiging major 7th ang dating niya, di ba? So, lagyan ko ng konting slide lang. Okay? So, yun, no? So, ganun lang siya. Oh. And then, hindi lang siya sa major chord ng mismong key. Mayroon din sa second chord.
Diba? 7th note. And then meron din siya sa 6th note, sa 6th chord, which is yung natural minor. Kung sa key of G ka, E minor ang natural chord nun. Maganda to sa natural minor chord kasi. Ayun, 7th note. No? So 7th note ng major scale na key of G. Pwede itong i-interpret ng ibang teachers as 2nd or 3rd. Pero ako, ang interpretation ko dito, 7th note siya kasi nga, nakabase ka sa major scale na G eh. So, 7th note ng G, which is yung note na F sharp. So, yun, no? Nakuha ko na yung, so, doon ko lang siya ginagamit. Yun na nagiging target note ko. So, instead na, pag nag-G ako, pupapasok din ako sa G, which is tama naman. Tapos, pag nag-A minor ka, A minor, alam mo yun, root-driven yung mga ganun eh. But then again ako, since gusto ko nga maging kakaiba yung tunog ko. So, ginagamit ko tong 7th notes sa 1st chord, 2nd chord, 6th chord, or natural minor, or even sa 4th chord. Ginagamit ko rin yan. Kahit lead yan na yung mode ng major scale mo. So, yun siya, no? Technically. So, 7th note. And then ngayon, ipakikita ko sa inyo yung parang pinaka-bass lick or set of notes ko para alam mo yun, makonstruct natin yung tunog na ginagawa ko. Okay? So, i-breakdown ko sa inyo na mabagal, no, guys? Ano kasi yun eh, set of notes lang, repetitively. Gusto nyo, kunin nyo siya sa buong fretboard, pero ito lang yung idea. Since nag-end ako sa 7th note, gumawa ako ng konting interval na triad na lick or set of notes. And ito siya, no? Ito siya. Pwede nyo itong ilegato, pwede nyo i-pick. Kayo bahala kung anong gusto nyong mangyari, no? So, 7th note, no? 7th note. 7th note, okay? So, ito siya. Okay? So, nakuha nyo? So, ito lang siya, oh. 7th note. Gagawin nyo yun pag nag-first chord, pag nag-second chord, pag nag-sixth chord, pag nag-fourth chord, pwede nyo gawin ng paulit-ulit yun. And then next, kunin nyo lang sa second octave, sa mas mataas na octave, same note pa rin. 7th note, diba? So, 7th note, first note. So, same idea lang. So, pag pinagsama-sama mo siya, diba? So, syempre, i-explore nyo lang yung note patterns na yon sa iba't ibang position sa fretboard. And magiging ganito na siya. And then, sabayan nyo ng major scale nyo ng konti. Diba? Oh. So, kaya ako nag-come up sa lick na ganito. Kasi, so, in legato lang siya. Dahil dun sa idea na ganon. So, simpleng idea lang. Simpleng notes lang din. Dito lang tayo mag-start, guys. Yun lang. And then, kunin mo lang sa ibang octave. And then, kung familiar ka na, kunin mo sa ibang position. Yan, o. Diba? So, sorry. So, marami yan sa gitara kasi konting set of notes lang kaya magagawa mo to sa maraming areas dito sa fretboard. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano nagwo-work to. So, baka yung iba sa atin parang medyo ano pa eh,
medyo nagtataka pa. Paano kaya magwo-work yan? So, ngayon, ah, maglo-loop phrase tayo ng konting chords and then tingnan kayo na mag-judge kung nagwo-work ba siya o hindi. Basta sa akin, sa pandinig ko, nagwo-work siya and ito rin yung nag-work sa akin. So, I've been doing this notes for already 13 years. Siguro 13 years or 14 years ko nang ginagawa yung set of notes na to. So, I'm pretty quite sure na acceptable na rin siya. So, kasi marami na rin nagtanong sa akin, yung mga iba na naging kilala na rin sa Pilipinas. So, okay, so, eto, maglalagay ako ng set of chords na kung saan pwede natin gamitin tong stack 7th na notes. Okay? Hindi naman, katawagan lang yun hindi talaga siya standard na katawagan sa music, pero stack 7th lang kasi nag-i-end siya sa 7th notes na pinagpatong-patong ko lang, no? So, eto. Papakita ko muna. Mag-ano muna tayo, mga basic chords muna. So, yun yung loop natin. And key of G lang yan. Lahat ng family chords ng G nandyan. No? Subukan natin. Okay? Masyado malakas. Masyado yata malakas. Okay, so. So, lagyan natin ng konting reverb. Major scale. Stack 7. 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 So, yun yung stack 7 natin, no? Ngayon, lalagyan natin ng chromatic notes. Ano kaya magiging kalalabasan niya? So, ito. So, ganun lang yung idea. Then, next. Then. About chromaticism, mag-share din ako ng separate na video para doon. Pero at least ito, mahalaga, ma-i-deliver ko to sa inyo para at least ma-i-apply nyo siya sa playing ninyo, no? So, with chromaticism. Stack 7. Stack 7. Chromaticism. Di ba? So,
Pag natutunan nyo siya sa lahat ng mga areas ng ng gitara, ng fretboard, mas ma-expand nyo to, mas malalaro nyo siya na maayos. Lalo na pag may distortion. Mas maganda to pag tinutugtog mo siya ng nakaligato eh. Guys, wag kayo malito ha. Ini-stack ko lang lahat ng notes na ganito. Kinukuha ko lang siya sa iba't ibang octave pero same pattern lang din. Maganda siya kung nakaligato eh. Pwede nyo sanayin yung legato nyo dito. Kasi hindi mo kailangan mag-alala kung papasok ba siya sa chord o hindi. So in a way, diba, lagyan nyo ng slide papuntang 7th note. O, diba? Okay? So, yun lang siya, no? Stack 7th notes. And pag nakuha mo na siya sa lahat ng key, kunin mo muna sa sa isang side sa isang key sa isang key muna kunin, and then kunin mo sa buong fretboard para at least ma-familiarize mo. Then tsaka mo gamitin sa iba't ibang key ng ng mga chords, no? Or kasi pwede mo tong gawin sa iba't ibang key para at least hindi ka mapakulang sa isang key. Same concept lang naman siya and napaka-linear niya. So, paulit-ulit, hindi ka mahihirapan. Nasa sayo na lang kung paano mo siya i-execute. Pwedeng legato, pwede mo siyang i-pick ng buo, depende sa'yo. So, yun guys, sana makatulong, no? Rock on!